Muli po kaming lalapit sa inyo, Panginoon, na ang tanging daladala po namin ay pusong nagpapasalamat, pusong nagpupuri at pusong sumasamba sa inyo. Ito po ang aming daladala ngayong umagang ito. The desire to once again encounter you. Whatever season, Panginoon, we are in right now, whatever circumstances na pinagdadaanan po namin that we are going through, O God, I know that your grace is sufficient, that your love and your mercy, your faithfulness endures forever. Your mercy, they are new every morning. Salamat po sa iyong walang hanggang awa, habag at biyaya sa amin pong mga buhay. Sa bawat umaga, sa bawat paggising namin, Panginoon, punong-puno po kami ng pag-asa, Lord. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagkakataon po na muli po kaming makalapit, makadulog sa trono ng iyong biyaya. Salamat po, dakilang Diyos, for this wonderful morning. Today we acknowledge that apart from you, we are nothing. And so, we need your daily guidance, your presence, every day, God, every single day. We need you. Without you, Panginoon, para kaming isang manlalakbay na walang dalang mapa, na walang dalang kompas, at hindi namin alam kung saan po kami pupunta, Panginoon. Hindi namin alam ang aming paroroonan. But Lord, thank you for giving us direction. Ikaw po, Panginoon, ang kumpas. Ikaw, Panginoon, ang aming direksyon. Ikaw ang aming liwanag sa madilim na daan. Ikaw ang aming lampara, Panginoon. Salamat po. Dahil sa iyong presensya, hindi na po kami maliligaw. Salamat sa bagong kahulugan, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin, sa bagong layunin, Panginoon. Hallelujah, ng aming buhay, na nung nakilala ka namin, nagkaroon ng sense ang buhay namin, Panginoon, na hindi na lamang po ito basta routine, Panginoon, ngunit ngayon may pagkakataon kami na kilalanin ka, makapaglingkod po sa inyo hanggat kami po ay nabubuhay. And my prayer, Lord, not just for me, not just for our community, not just for our family, but to all people, Panginoon, especially sa lahat ng mga tao ngayon, hallelujah, na may pinagdadaanan, na may pangangailangan sa iyo, katagpuin mo ang aking mga kapatid, Panginoon. Ano man po ang kanilang panalangin, kanina sa pag-aawitan pa lamang po namin, Panginoon, hallelujah, sinasabi mo na sa amin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin, and our prayer this morning, O God, hear us from heaven. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak. Pakinggan mo ang iyak ng iyong mga anak, Panginoon. Hear the cry of your people. Hear our prayers, O Lord Jesus. Pakinggan mo ang iyak ng aking mga kapatid. Pakinggan mo ang kanilang mga sinisigaw sa kanilang pananalangin, Panginoon. And assure them of your love. Assure them of your presence, that you will never leave us and that you will never forsake us. For you are our merciful God. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Hear us from heaven, Lord. Hear us from heaven. Thank you, God, for this opportunity na muli kaming makalapit po sa inyo. Balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan. Purify our hearts, Lord. Walang kasalanan na maging hadlang upang malaya kang makakilos sa amin pong mga buhay, Panginoon. May mga season lang po talaga na itetest mo ang aming pananampalataya. May season para maging masaya, pero may season po na kami magiging malungkot. There's a season to live and a season to die. There's a time for everything, O God. There's a time for everything. And we trust in your perfect timing, O God. We trust in you, Lord. Nagtitiwala po kami sa iyo. We will trust in you, God. We will not lean on our own understanding. But in all of our ways, we will acknowledge you. Please, Lord, direct our path, O God.
Direct the path of your people. Thank you, Lord. Salamat po sa isang magandang umaga pong ito, Panginoon. Alam ko po na ang presensya mo ang siyang sasama at lulukob sa bawat isa. At sa lahat po ng mga prayer requests na ilalagay po namin sa live comment, we claim, Lord God, yes and amen. We claim answered prayers, O God. Thank you, God, for all the lives of our leaders, assistant tribe leaders, mission partners, intercessors, O God, and all the viewers and followers of this live stream, O God. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, ang aming pamilya, lahat ng may sakit ay iyong pagalingin, lahat ng may mga anxiety, depression ay iyong bigyan ng kapayapaan, ang nawawalan ng pag-asa, ibigyan mo ng pag-asa, Panginoon. Salamat po. Thank you, God. Sa umagang ito, Panginoon, anoint my lips as I preach your word. Anoint the hearts of your people, your message, O God. We are so excited, Lord, na muli naming mapakinggan ng iyong mga salita. Sa last chapter po ng Book of Exodus, Panginoon, patuloy mo kaming turuan, Panginoon, ng mga bagong bagay. Sa iyo, namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat. Maghari ka ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin si Lord. To God be the glory. I would like to encourage you, ang dami nagpapapray na magkaroon sila ng item sa DepEd. Sino dito yung mga nagpe-pray na magkaroon sila ng item sa DepEd? Or item sa government? Maraming nagpapapray, no? Praise God. I would like to encourage you. Alam niyo po, kahapon, galing ako sa barangay. Yan. At item sa DepEd. Praise God. Yan lahat. Item sa DepEd. So, kaninang kagahapon ay nagpunta ako sa barangay. At nandun yung mga SK namin sa barangay. Mga sangguniang kabataan. Teka lang po Amen. So, andun yung mga SK namin sa barangay. And then, alam nyo ba, ito ang miracle ng Lord. So, nagpunta ako doon at kinamusta ko sila. Tapos yung isang secretary, parang social media coordinator nila doon, usap-usap kami, kamustahan, ganyan. Habang nandun ako, habang magkakasama kami doon, may tumawag sa kanya. At alam nyo ba, kasi EDUC graduate siya sa MAPE. May tumawag sa kanya, yung division officer, at siya po ay natanggap na doon sa ina-applyan niyang public school. Praise God! Palakpakan natin si Lord. As in, habang nandun kami, magkakasama kami, tumawag sa kanya, sabi ko, ano yun, ganyan-ganyan. And then, sabi niya, yung praise God, sabi niya, hindi pala praise God. Sabi niya ay, ang saya-saya daw niya, ganyan. Tapos, may tumawag daw sa kanya at natanggap na siya doon sa public school na ina-applyan niya. At marami na rin sa atin dito, mga kapatid, di ba, na may ganyang sitwasyon na nagpapapray ng item sa DepEd. Sila Ate Melody, ng nakaraan, nagkaroon na sila ng item. And praise God po, God is really an answering God. At panalangin ko po sa lahat ng mga nanonood po ngayon, in the name of Jesus, I pray, Panginoon, nakikita mo ang desire ng kanilang mga puso, na makatanggap po sila ng tawag, magkaroon sila ng item sa DepEd o saan man Panginoon nila, saan mang government agency sila nag-a-apply, Panginoon. And I pray, O God, according to their faith and according to your will, let it be done sa kanilang mga buhay in Jesus' name. I pray for your favor. Ayusin mo ang lahat ng mga documents, ang mga tao na nagpoproseso po na ito, Panginoon. At makita, Lord God, ang mga documents ng mga taong nandito ngayon. And in Jesus' name, I pray for your favor. They are accepted. Oh God, they have this item that they desire. In Jesus' name, thank you, Lord, for the victory. In Jesus' name, salamat sa item na yon. Amen and amen. Thank you, Lord. So, God bless po. God bless sa mga kasamahan natin na nagpe-pray.
Yan. At sa lahat ng mga naghihintay ng visa approval and your application abroad, God bless you po. God bless you. So, welcome natin lahat ng mga first time. God bless you po, Tito Butch. Amen. You are looking for a full-time job. I pray, hindi lamang po basta full-time job, kundi yung God-given job para po sa inyo. So, God bless you po. God bless you, Faye, sa yung working visa sa Hungary. God bless you. Thank you, Lord. At sa bawat isa po, kung kayo po ay may mga prayer request, ilapag nyo lamang po dyan sa live comments sapagkat may mga prayer warriors po tayong nagpe-pray 24/7 para po sa inyo. So, lagay nyo lang po dyan ang inyong mga prayer requests. Amen. Thank you, Lord. Yan. Shout out daw po kay JR. God bless you. Yes, Ate Casey, amen. God bless you, Ate Casey. God bless you. Sa lahat ng mga naghahanap ng employer, ng trabaho, God's favor be upon you in Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. Praise God, praise God. Yan, sige po, i-welcome natin ang atin pong mga first-timers. Sino po dito yung mga first-timer na nanonood ngayon? Pwede po bang pakitype ang me sa live comment at kung saang lugar po kayo nanonood? Yan, type me in the live comment at kung saang lugar kayo nanonood. We would like to pray for you. Yan, si Tin from Rizal. Yan, si May, si Pocky from Bulacan. God bless you po. Si Luna, si Heart from Makati, si Belle Beauty Box from Angeles City. Yan, praise God. Si Bia from Tarlac. Hello po. Si Haveline from Tacloban, si Faye from Hong Kong, si Glow Shop from Isabela, si Angelica Ocampo from Masbate, Lorraine from Kuwait, from Singapore, si Rosette Villafranca, Sashi from Rizal, Bad Girl from Roas, Let Bautista from Batangas, Honeylay from Tarlac, Melvin, God bless you, Melvin and Daya, Sari-saring Panindanites from Zamboanga City, Mingchu from Dubai, Eyang from Isabela, May from Pulilan, Nicole, Rochelle from Pampanga, Cora Albia from Dubai, Scrambled Eggs from Marikina, Ina Reyes from Rizal, Karen Licious from GMA Cavite, Asian Lacquer from Quezon City, Bad Girl from Rojas City, Rosette from Leyte, God bless you, Luch Che, tama ba? Luche Che from Dubai, Sweet Girl from Lebanon, Joylene, Hazy from Pangasinan, TCM from Batangas, Azel from Tarlac, Hope from Antipolo, Maribel from Parañaque, I have a husband, hello po ulit from Taiwan, Welshap from Valenzuela, God bless you po, Mary Ann from Kuwait, God bless you, Cecilia from Binangonan, Mars from Lapu-Lapu City, Cebu, Xavier LPT from Santiago City, Isabela. My heart-to-heart family, let us all welcome our first-timers. Palakpakan natin si Lord. Sige po, request ko na i-share nating lahat, i-repost at i-add sa story ang atin pong live stream. Hello, friends from Rizal. Yan. Sige po, I would like to encourage you to share this live stream to your family, to your friends, to your loved ones. Yan, lahat po tayo. Share, 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 share. Tap, 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 tap. Power repost and i-add natin sa atin pong mga story. At kung kayo po ay baguhan at naghahanap po kayo ng spiritual family na makakatulong po sa inyong spiritual na paglago, if you want to share your prayer request, your testimony, feel free to join our community. Mag-message lamang po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charis. Nakapin ang comment nila ngayon sa live comment. So just drop them a message, mga kapatid. Sabihin nyo you want to join the group chat. At meron po tayong mga small groups, mga tribe groups. Pwede rin po kayong mag-join kung gusto nyo pong makilala ang mga kapatiran po natin dito. Praise God po. Dahil mag-iisang taon na po tayo sa ganito pong ginagawa natin. Praise God po. Wow, Pastor, devotion leader po ako ng service namin. Wow, praise God. Okay.
So, sige po, message nyo lang po si Ate Candy or si Ate Charisse. Sino pa po dito ang wala sa group chat? Yan. Sino pa po dito yung wala sa group chat? Yan. Sige po, message nyo ngayon si Ate Candy. Nandyan siya. Yan. Message lang po kayo. Yan. Napakasarap po na meron po tayong mga kasamang mga kabatiran na sama-sama tayong lumalago at nagpapakalalim sa Panginoon. Yan. Welcome po sa lahat ng mga bago. Yan. Message lang po kayo if you want to join our group chat. And praise God po. Kagabi ay nakaabot na po tayo ng 13,900 sa atin pong donation drive. Palakpakan naman natin si Lord. Praise God. 13,900 para po ito sa initiative po natin na makatulong po sa lahat ng mga naapektuhan po ng lindol sa Mindanao. Shout out daw po sa husband ni I Have a Wife. Mga kapatid, wait lang ako, kuha lang ako ng tissue. Wait lang. Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis. 5552 na nanonood ngayon. Tap, share, and repost lang tayo mga kapatid. Opo, pwede kayong mag-share doon sa group chat natin actually ng prayer request. Pero pwede rin kayong mag-share sa mga tribe leaders nyo para po ma-send nila sa group chat. Kung medyo sensitive yung prayer request nyo, sabihin nyo lang po doon po sa tribe leader nyo. Okay? Praise God. So, welcome po sa atin pong morning devotion. Pasensya na medyo sinisipon po ako ngayon. Yan. So, dyan lang po kayo. Kapit lang po kayo. Sapagkat ngayong umaga pong ito ay nasa last chapter na po tayo ng Book of Exodus. Grabe, natapos natin ng Book of Exodus. Praise God! At kung kayo po ay may mga absent, huwag po kayong mag-alala dahil pwede nyo pong balikan yan sa atin pong YouTube channel. Amen. Ate Mary Rose, nag-message ako sa iyo. Yan. God bless you po. At sa lahat ulit ng mga bago, hindi aksidente kung bakit nandito po kayo ngayon. Meron pong plano ang Lord sa buhay nyo, mga kapatid. At tayo pong lahat ay magtiwala lang palagi sa Panginoon. Siya lang po ang makakatulong sa atin. Siya po ang makapagbibigay sa atin ng sagot sa lahat ng mga problema at mga katanungan po natin sa buhay. So, gamitin po natin ang pagkakataon pong ito na mapakinggan ano ba ang gustong sabihin sa akin ng Lord ngayong umagang ito. Praise God. So now, mga kapatid, tayo po ay nasa last chapter ng Exodus, and our topic for this morning ay sisimulan po natin sa isang katanungan. Yan. Sa isang katanungan. Sa loob ng isang kwarto, okay, sa kwarto mo ngayon, ano sa palagay mo yung pinakamahalagang gamit na meron ka? Yan, sige, magtingin-tingin ka muna. Sa loob ng kwarto mo ngayon, ano yung pinakamahalaga sa palagay mo na meron ka dyan sa loob ng kwarto na yan? Okay, so put in the live comment. Okay, Bible. Nice! Wow, praise God! Nagkakaisa tayo. Sabi ni Kakadi, 2 pusa. Okay, Bible, rosary. Okay, Bible, pastor sa devotion. Okay. Nice. Okay, praise God. Okay, buti mo na naglagay ng ng diamond or gold
Dog. Yeah, dog. Okay. Devotion table. Aso't pusa, si Pepsi at si Yoda ni Ate Sarah. Oh, graduation pictorial daw nila Riri. Praise God. God bless you. Ingat kayo. Oh, nasa phone. Okay, nasa phone si Ate Hani. Okay, Bible and my printer. Yeah, okay. Electric fan. Sa panahon na sobrang init, napakahalaga ng electric fan. Laptop, okay. God bless you, Arabella. Bible notes, okay. Bible and fan, Biblia, okay. Altar, nice. So ako, kung ako ay tatanungin nyo, pinakamahalaga sa akin, na nandito sa kwarto ko ngayon, ay actually same. It's my Bible. And of course, ako. No, kasi alam kong mahalaga ako sa Panginoon, 'di ba? So at mahalaga ang kaluluwa ko sa Panginoon. Kaya gusto ng Lord na makasama ako doon sa buhay na walang hanggan. At ganun din sa atin pong lahat, 'di ba? Tayong lahat ay mahalaga. May halaga, mahalaga, mahal ka. Okay? So, ngayon naman mga kapatid, bakit ko natanong? Kasi tayo, 'di ba? Iniingatan natin yung mga bagay na mahalaga sa atin. Iniingatan natin ang mga bagay na mahalaga sa atin. So, for today's devotion and for the last chapter ng Exodus, okay? Ang pinakamahalagang meron tayo ngayon ay ang atin pong Panginoon. Sa atin, yan po ang pinakamahalaga, our relationship with God. So, our topic for today is entitled, Make Room for God. Make room for God. Hindi find room, kundi make room for God. So, gagawa ka talaga, no? Gagawa ka talaga ng space for God to move. Amen. At dito po magtatapos ang Book of Exodus. So, tapos na po at nagawa na ang napakagandang tabernacle. Diba? Ito po yung pinag-aaralan natin ng mga nakaraang mga araw. So, finally, the tabernacle is completed. So, lahat na po ng mga gamit ay nalagay na. Every curtain is in place. Every piece of furniture is arranged. Every instruction has been followed. And then, nung natapos na ang lahat ng ito, nailagay na sa pwesto ang mga kagamitan, ang mga furniture, lahat ng instruction ni Lord ay naisagawa na ng mga Israelites, ng mga workers, ng mga builders. And then, something extraordinary happened. Ano ang nangyaring ito? Sa Exodus chapter 40, verse 34. Exodus 40 verse 34, then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Yung ulap po ay lumukob doon sa tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. The people here, the workers, the builders, the Israelites, built a place for God. Gumawa sila ng lugar na kung saan naroroon ang presensya ng Diyos. And God filled it with His presence. Di ba lahat yung iba sa inyo ay meron ng mga altar, mga devotional corner nyo? No, may mga devotional corner kayo, may mga devotional area kayo. Do you believe na pinupuno palagi ng presensya niya ang mga lugar na iyan? The place that you built for God, yung mga bagay na ginagawa mo para sa Diyos, pinupuno niya ng kanyang presensya. Pinupuno niya ng kanyang presensya. Amen? So when we make room for God, He feels what we surrender to Him. What we make room for God, He feels what we surrender
to Him. Napakaganda pong pagtatapos ng Book of Exodus sapagkat natapos na ang tabernacle at ngayon po ay ang presensya ng Panginoon ay lumukob sa kanila. May mga bagay po tayong ginagawa para sa Panginoon. Like for example, yung mga intercessors natin, they are praying to God, di ba? You are serving. Kahit sa mga simpleng mga bagay ay paglilingkod mo na rin sa Panginoon eh. 'Di ba? Kapag nag-aalaga ka ng anak mo, kapag inaalagaan mo yung pamilya mo, that is your service to God. At kapag ginagawa mo 'yan para sa Panginoon, nilulukuban ka niya ng kanyang presensya. Amen. God bless you po. God bless you. Sa atin pong lahat ng mga nagbibigay ng mga prayer requests. Yes po, last chapter. So ngayon po ay 3 mga puntos lamang po ulit ngayong umaga pong ito na atin pong natatalakayin po. About Exodus chapter 40. So point number 1, preparation precedes manifestation. Preparation precedes manifestation. Sabi po sa Exodus chapter 40 verses 33 to 34. Exodus 40, 33 to 34. And so Moses finished the work. Natapos na po ni Moses ang pinapagawang tabernacle ng Lord. At pagkatapos itong magawa, then the cloud covered the tent of meeting. Notice the order. Tingnan niyo po First, sumunod ang mga tao, ang mga Israelites. The people obeyed. They prepared. Naghanda sila. And they built. The people obeyed. They prepared. They built. Sumunod, naghanda, ginawa. At pagkatapos magawa, God's glory came. Dumating ang kalwalhatian ng Diyos. Sila po ay sumunod, naghanda at gumawa at dumating ang kalwalhatian ng Panginoon. Many people want God's power without preparation. Marami pong mga tao ang gusto lang maranasan ng kapangyarihan ng Panginoon, pero hindi naman sila marunong maghanda. Ngayong umaga pong ito, handa po ba tayo na ihanda ang ating mga sarili? Handa po ba tayong magpagamit sa Diyos? Handa po ba tayo ngayong umagang ito na Lord, kahit na anong gusto mong gawin mo sa buhay ko, binibigyan ko po kayo ng kalayaan? Sino po dito ang gustong magsabi ngayong umaga, Lord, I want to obey you. I want to be prepared. I want to build your kingdom here on earth. Handa akong sumunod sa iyo. Ihanda mo po ako. Gamitin mo po ako to build your kingdom here on earth, oh God. Gusto nating maging kapaki-pakinabang ang buhay na ito sa Panginoon. Ang buhay na ito, mga kapatid, ay lilipas. Lilipas po iyan. Lilipas ang lakas mo, lilipas ang yaman mo, lahat yan. Kaya ngayon pa lang na ikaw ay malakas, na ikaw ay may kakayanan, ipagamit mo sa Diyos. Sumunod ka, ihanda mo ang sarili mo, buuin mo. Amen. Ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Tama. Yes, Lord, use my life. It is yours. Sabi sa kanta ng title nun, Take my life, Lord, it is yours. Alam niyo kanta na yun? Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my life. Diba? Parang, Lord, sige sa'yo itong buhay ko na ito. Gamitin mo lang po ako sa kapamaraan ng nais mo. Huwag mong hangarin lang ang kapangyarihan ng Diyos na ikaw ay walang paghahanda, walang pagsunod, at walang desire na magpagamit sa Kanya.
You want God's power? You want the glory of God na maranasan mo sa buhay mo? First, you obey. First, you obey. Then you prepare yourself. Then you start building. You start building. Obey, prepare, and build. Obey, prepare, and build. Sumunod ka. Paano ka susunod kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos? Paano ka susunod kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos? Anong susundin mo? Sarili mo? Kaya nga po tayo nag-aaral ng Word of God, and these words, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng direksyon, at ito ang tinig ng Panginoon na magsasabi, ito ang dapat mong gawin. You obey what you hear. You obey what you hear. You don't just listen. You don't just listen. You don't hear the Word of God and just to observe. No. You obey to follow God. Amen. I mean, you listen to obey. You listen to follow. Sana hindi mawalan ng saysay yung pakikinig mo ngayong umagang ito. Nawa habang nakikinig ka ngayon, nagkakaroon ka ng desire na sumunod sa Panginoon. Then, once you obey, you prepare yourself. Ihanda mo ang sarili mo. Ihanda mo ang sarili mo. Paano? Anong klaseng paghahanda po, Kuya Harold? Paano po ako maghahanda? Hello po, Ate Jen. Blessed morning po. Paano po ako maghahanda? Anong klaseng paghahanda ang gagawin ko? Mga kapatid, prepare your whole being. Prepare your whole being, mga kapatid. As in lahat-lahat. Holistically. No? Physically, mentally, intellectually, financially, and most especially spiritually. Ihanda natin ang ating mga sarili. Marami tayong kakaharaping mga laban sa mundong to. Pero kung tayo po ay palaging nakahanda, 'di ba? Para tayong mga army ng Panginoon. Sabi dun sa salita ng Panginoon, the horses are prepared for the battle, but the victory belongs to the Lord. Ihanda mo lang yung sarili mo at hayaan mo ang Diyos ang magbigay sa iyo ng katagumpayan. Amen po ba? If you are praying for something this morning, kung meron kang hinihiling at hinihingi at pinapanalangin sa Panginoon, just prepare yourself, no? Prepare yourself. Ihanda mo kung ibibigay na ng Panginoon at ihanda mo rin ang sarili mo kung hindi pa ipagkakaloob ng Diyos. You are prepared, at least. And then you build. Habang naghihintay ka, habang naghahanda ka, habang sumusunod ka, simulan mong gawin. Magsimula kang magtrabaho. Magsimula kang kumilos. Huwag mong hintayin na maging maayos ang buhay mo bago ka magpagamit sa Diyos. Ngayon pa lang, magsimula ka, magtanim ka, start building the kingdom of God. At dito sa binasa natin sa Exodus chapter 40, nung sinabi dito na, and so Moses finished the work. Yung finish dito, ibig sabihin, sumunod ang mga tao, naghanda sila, binuo nila yung tabernacle. At right after that work, then the cloud covered the tent of meeting. The glory of the Lord filled the temple. I pray na yung glory ng Lord ay palagi tayong punuin. Amen. Jeremiah chapter 29 verse 13. Sabi doon, you will seek me and find me. You will seek me and find me. Sino po ang naghahanap sa kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay? Kung hinahanap mo ang Panginoon, siya ay iyong matatagpuan. You will seek me and find me. You will seek me and find me. Amen. Hallelujah.
Bago magkaroon ng manifestation, kailangan muna ng preparation. You want the manifest presence of God? Prepare. Prepare. At alam nyo, yung mga tao naghahanda, sige, sa lahat ng mga kinasal na, di ba? Sa lahat ng mga kinasal na, di ba grabing paghahanda yung ginagawa nyo sa bago kayo ikasal? Kasi gusto nyo na maging maganda kayo sa araw ng wedding nyo. Di ba? Gusto nyo na nakaayos kayo, payat kayo, maganda yung kilay nyo, di ba? Gusto nyo na maganda doon sa araw po ng wedding day. May paghahanda kayong ginagawa. Pinaghahandaan yan. Ganon din po sa Panginoon. Diba? Kapag harap tayo sa Panginoon, pinaghahandaan. Pinaghahandaan po natin. Hindi naman po nagaanap ang Diyos ng perfect eh. Ang hinahanap niya, available. Diba? Available ka ba na magpagamit sa Kanya? Marami pong mga tao magagaling, kaso hindi available. 'Di ba? Maraming mga tao mahuhusay pero hindi available. Talented, skilled but not available. Di tayong mga available ang magpagamit sa Panginoon. 'Di ba? Tayong mga available. Kasi may mga tao ang daming excuse, 'di ba? Busy ako, nagpapalaki ako ng anak, 'di ba? Etc. Yes, busy ka. Pero may pagkakataon ka pa rin, hanapin mo kung paano ka makakatulong, kung paano ka makapaglilingkod sa Panginoon. Meron kang maiko-contribute, kapatid. Meron kang magagawa. Huwag kang mabuhay sa kasinungalingan na ang paglilingkod ay doon lamang sa loob ng simbahan. Hindi. Pwede kang maglingkod sa Kanya. Pwede kang maglingkod sa Kanya. If you will just be available, na, Lord, gusto ko pong maglingkod sa iyo, kaso ito lang po yung kaya ko. Ito lang po yung kapamaraanan ko. Paggamit mo sa Panginoon. Kagaya ng mga tao dito sa online community, di ba? Naglilingkod sila dito sa online community. They are all volunteers. They are all members of this community. They are leading, praying for all of us. At ginagawa namin ito for the glory of God. Ate Jen, are you still here? At may mga ginagamit din ng Panginoon. Ito yung ito yung kaya nila. Naalala ko lang si Ate Jen nung time na sabi ko, Ate, ikaw ang mag-head ng ng life group ng US at ng Canada. Kaso dahil nga sa trabaho niya, hindi niya kayang gampanan 'yon. Pero sa ibang way siya nagpapagamit sa Panginoon. No, sa ibang way siya nagpapagamit sa Panginoon. At ganoon din sa ating lahat. No? Hindi tayo pinipilit na maglingkod ka sa mga bagay na hindi mo naman kaya. Sa mga bagay na hindi mo naman mako-commit yung sarili mo. God bless you po, I have a wife. So, kung ano ang kaya mong gawin, kung anong maibibigay mo, kung anong maiko-contribute mo, yun yung ibigay mo. Yun yung gawin mong paglilingkod sa Panginoon. Kung ang kaya mo ay, ang ministry mo ay alagaan ng iyong pamilya, then go, be faithful sa pag-aalaga. Alam nyo, meron akong kilala, ang ginawa niya ay, kasi ano siya ang tawag dito, teacher siya. So, ang ginawa niya ay, binitawan niya yung pagiging guru niya at full time niya yung sarili niyang alagaan ang kanyang 3 anak na lalaki. Alam niyo, sabi ko talaga sa kanya, tita, ang galing ng Lord sa buhay mo. Kasi parang bihirang-bihira yung mga lalaki. Imagine mo, 3 lalaki to na sobrang close sa magulang hanggang ngayon. Mga professional na, engineer na, nagtatrabaho sa Nestle, mass communication graduate yung isa, nagtapos ng lahat. Pero grabe yung closeness nila sa isa't isa.
As in, talagang grabe yung relationship nila sa isa't isa. So, sabi ko, tita, sabi ko, hindi nawalan ng saysay yung pagre-resign mo sa trabaho, no? Sabi, yun yung ministry niya. Yun yung ministry niya, yung pamilya niya. Sabi ko nga, magturo siya minsan eh. Di ba? Kasi parenting. No? So, ang galing ng ng ministry na yon, mga kapatid. Meron ba ditong ganyan? Yung motherhood, no? Sabi dito ni Ate Candy. Motherhood is my ministry. So, ganun yung ginawa niya. At ngayon, kitang-kita ko na yung 3 anak niya lumaki talaga na may paggalang hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Pag pumupunta ako sa bahay nila. 3 lalaki yun, ha? Oh, talaga. Ganyan ka rin pala, Ate Candy. That's nice. I resign as a department head para kay Scarlett. Grabe, praise God. Palakpakan nga natin yung mga full-time mom. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng mga full-time mom. Parang ngayon ko lang ma-acknowledge itong mga full-time mom. Yeah, I want to pray for all the full-time mothers who are here. Yung talagang kinalimutan mo yung profession mo para lang mapagtuunan ng pansin ang iyong mga anak. No, God bless po sa lahat ng mga single mom, full-time mom, parang Mother's Day ulit ngayon 'di ba? Uy, magpa-Father's Day na. Nako po, sige. Magpa-Father's Day na ata. Kailan ba ang Father's Day? Sa Sunday na ba? Yeah. So, God bless po sa lahat ng mga talagang dinevote nyo na yung sarili nyo, kinomit nyo na yung sarili nyo, 'di ba? Yung iba talagang hindi na nagtrabaho para nandoon sila at nababantayan ng paglaki ng kanilang mga anak. Alam ko naman na lahat ng mga nanay ganyan ang gusto. Pero dala po ng pangangailangan, kailangan nilang kailangan nilang magtrabaho, 'di ba? Kailangan nilang gawin, magsakripisyo. So hindi naman ibig sabihin na hindi ka nag full-time sa pagiging magulang ay pabaya ka na. Hindi po. Okay? Pero gusto ko lang pong i-acknowledge ang lahat ng mga totoo. May papanood ako sa inyo. Teka lang. Na para bang feeling mo ay ulit. Parang Mother's Day ulit. Okay, so gusto ko mapanood nyo to, okay? So, teka lang. Teka. Hindi ko sure kung mapapalabas ko to. Sige. Diyan lang kayo, ha? Huwag kayong mawawala, mga nanay. Parang feeling ko tuloy ulit. Mother's Day ulit ngayon. Teka. Maganda to. Makaka-relate kayo. Ida-download ko lang. Baka maiyak kami dyan, Paz. Ba't pa tayo napunta dito? Alam mo yung devotion natin talaga kung saan-saan tayo napapadpad no? Kasi ang pagiging ina ay pinakamahirap na trabaho ata. Happy Mother's Day ulit sa mga dakilang ina. Okay, so hintayin nyo. Okay, dyan lang kayo. Ito na, download ko na. Saglit lang to. Handa na ba kayo? Share nyo muna ulit. Share. Video. Okay, ito na. Okay,
Ready. Makinig muna tayo. Okay? Let's go. Ayan. Lakihan ko na lang. Tapan ko yung mukha ko. Thank you, sorry. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Oy. Makita nyo ba? Hi, nice to Hi. meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, Not possible. that's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worried about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You pro crazy? bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't wow. Oh my god. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Yun. So, may bago tayo rank. Yeah, so, yeah, that's something, di ba, na nakaka-touch. Kaya, God bless po sa lahat ng mga director of operations, sa lahat ng mga, bakit ba tayo napunta dun sa ganon? Pero sa mga mothers na nandito, sa mga full-time moms, sa mga single moms, di ba? Sa mga director of operations, mga kapatid, na 24/7, nagtatrabaho, walang tulog, walang sahod, pero hindi umaangal. Di ba? God is so good sa inyong mga buhay. Happy Mother's Day po ulit sa lahat ng mga nanay na nandito. Parang ang imposible no, na, oo nga no, parang tatanggap ka ba ng trabaho na 24/7 tapos, walang sahod, tapos walang tulog? Talaga naman lahat ng mga magulang, lahat ng mga nanay,
ganun talaga sila. So, happy Mother's Day ulit. Yes. Director of Operation. So, God bless po sa lahat ng mga nanay, full-time moms, sa lahat ng mga sinakripisyo nyo, 'di ba? Para sa inyong pamilya, para sa inyong mga anak. Hello sa inyong lahat. Hindi ko alam kung na-restrict ba ako doon sa pagpapanood ng video kasi. Opo, Ate Jen, yes, you are a mother po sa inyong mga patients dyan. At salamat din sa pag-aalaga sa kanila. Grabe yung pag-aalaga at pagsasakripisyo mo dyan, Ate Jen. Ako po, alam na alam ko yan. Bakit naman ganun, bunso? Nagpapaiyak ka na naman. Yeah, God bless you po sa lahat ng mga mothers. Ganda, no? Ganda nung, actually, it's just a clip na panood ko lang sa somewhere. So yeah, God is looking for availability. God is looking for availability. Point number 2. Mother's Day ulit. Number 2, God's presence is the goal. Mahigpit na yakap po sa lahat ng mga momshies, mommies, inay, nanay, lola, single mom, full-time moms, lahat po kayo. God bless you po. Sa lahat ng mga fur mommies, ako po ay magiging fur daddy na ulit. Salamat, Ate Jen. Yan, bibigyan ako ni Ate Jen ng aso, papakilala ko siya sa inyo kapag nandito na siya sa bahay, kapag nakuha ko na siya. Okay po, God bless po, Tito Butch. God bless you. Yeah, God bless you, Jelay. Number 2 po ito, God's presence is the goal. God's presence is the goal. So ito po ang gusto natin, mga kapatid. Actually, yung pagtatayo ng tabernacle, that's not the greatest achievement, no? It wasn't building the tabernacle. It's not the greatest achievement na ginawa ng mga Israelites. The greatest achievement was that God's presence filled it. Kasi pwede na lang gawin yung tabernacle na as structure lang, as building lang. Pero kung wala ang presence ng Panginoon, it's just a building, 'di ba? It's just a structure. Ganun din sa mga churches na meron tayo. Kung wala ang presence ng Lord sa church, it's just a church building. And sometimes, di ba, nagsa-celebrate tayo kapag may success, kapag may accomplishment, kapag may growth, kapag may recognition. Kagaya niyan, mag-anniversary na tayo sa July 25, mga kapatid. Di ba? Mag-celebrate na tayo. It's an accomplishment, yes. It's, parang success ng community. Pero, kung wala ang presence ng Lord, baliwala ang celebration po na ito. Baliwala ang celebration. Mawawalan po ng saysay ang pagse-celebrate natin ng first anniversary kung wala ang presensya ng Panginoon. So that is what we desire. Lord, ibaba mo po ang glory mo sa first anniversary ng Heart to Heart community. Sa isang taon na sinamahan mo kami at ginabayan mo kami, di ba? Ang goal po namin yung presence mo. Kasi pupunta kayo doon, tapos kakain, mag-celebrate, tapos, di ba, kung wala yung presence ng Lord doon, it's empty. It's an empty celebration. Kahit gaano kaganda ang programa, kahit gaano kaganda ang lugar, mawawalan po ng saysay. So our real goal for that first anniversary is for God's presence to manifest. Without His presence po, even success feels empty. Even success feels empty. So don't just seek what God can give.
seek God Himself because His presence is the reward. Amen. The presence of God is the reward. Yan po talaga mga kapatid, sa loob ng 1 taong katapatan ng Panginoon sa community na ito, ang gantimpala, ang presensya ng Diyos. Amen. That's the real goal, mga kapatid. Pagpunta nyo po sa anniversary, kilabot ng presensya ng Diyos ang mararanasan nyo. Pagtapak nyo pa lamang sa venue, kakaibang presensya ng Diyos ang mararanasan natin. Amen. That's what we desire. That's the reward. The presence of God. At kahit kayo mga manonood lang sa live streaming sa anniversary na iyon, kakaibang kilos ng Lord ang mararanasan nyo. Hindi man kayo makakapunta sa actual celebration, but I believe your desire na makapunta, makapanood, makasama, i-honor ng Lord yan. I-honor ng Lord yan. Yun po ang gantimpala sa 1 taong kabutihan ng Panginoon. Ang maranasan natin ng kanyang presensya. Kaya walang uuwi sa anniversary na hindi kinatagpo ng presensya ng Panginoon. Walang uuwing empty. Amen. Lahat tayo pupunuin. Lahat tayo pupunuin. Amen po, Ate Analu. Praise God. Dito po sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan, gaganapin ang anniversary. Amen po. Excited na tayong lahat. The greatest blessing is not from God. Ala, talaga ba? Ang greatest blessing ay hindi mula sa Panginoon? The greatest blessing is not from God? Kasi nga, it is God. The greatest blessing is God Himself. It's not the blessing na binibigay niya, but it is God Himself. Yan po ang tunay na pinakadakilang biyaya. Yeah, don't just seek the gift, but seek the giver. Amen. Don't just seek the blessing, seek the blesser or the blessor. Amen. Praise God, mga kapatid. Ang dakilang biyaya, ang dakilang regalo, ang dakilang pagpapala ay ang Diyos mismo at wala ng iba. At gusto natin sa darating na anniversary, ikaw mismo, ang kaluwalhatian mo mismo, Panginoon, ang siyang maranasan namin. Kaya kung kayo ay may sakit at karamdaman at pupunta kayo sa anniversary, i-claim nyo na pinagaling na kayo ni Lord. Kung kayo ay empty at pupunta kayo sa anniversary, kayo ay pupunuin ng Panginoon. May pagbabagong mangyayari sa buhay mo, kapatid. Dahil ang presensya niya ang gantimpala natin. The greatest blessing is God Himself. Is God Himself. Jelay, fill up lang kayo ng form. Nasa GC po. Don't worry po, magbibigay kami ng instruction kung paano magpunta. Basta nasa GC po kayo. Okay, nasa GC po kayo. Ilalagay po natin doon. Yes po, pwede kayo magpunta. Pwede makisabay. Yes. Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Don't forget to register, mga kapatid, ha? Don't forget to register. And number 3 and the last. God's presence leads those who trust Him. God's presence leads those who trust Him. Sa lahat naman nagtitiwala sa Panginoon, we will never go wrong. Hindi tayo maliligaw. Basta magtiwala ka sa Panginoon. God's presence leads those who trust Him. Dito sa Exodus chapter 40, verse 36,
Kapag tumataas po yung ulap, ibig sabihin nun, kailangan na rin nilang mag-set out. So, lilipat na sila ng ibang lugar. So, pinapangunahan sila ng presensya ng Lord na nagsisimbolize po as cloud. So, whenever the cloud lifted, the people of God set out. So, hindi sila gumagalaw, hindi umaalis sa mga Israelites. Hindi sila lumilipat ng lugar based on emotions lang nila or based on sa gusto lang nila. They moved when God moved. They stopped when God stopped. The cloud became their guide. Ang ulap na ito. Maraming mga tao po ang humihingi sa Diyos ng guidance. Pero ang nakakalungkot, karamihan po ay gusto pa rin nilang piliin o nagdedesisyon pa rin sila sa kung anong gusto nila. Diba? Siguro guilty tayo dyan na, Lord, pakita mo sa akin yung daan. Pero dahil ito yung gusto mo, gumagawa ka ng paraan para mapunta ka doon. So, kapag tayo ay nasa crossroads ng buhay natin, yung parang marami kang mga choices, marami kang mga desisyon na gagawin, diba? Dapat ay makinig ka muna sa Panginoon. Dapat ay makinig ka muna, hintayin mo muna ang pangungusap niya. Okay? Kasi ang totoong pananampalataya sa Diyos, ang panalangin mo ganito Lord, I will follow wherever you lead. Hindi yung, Lord, follow me wherever I go. Diba? Magkaiba kasi yun yung, Lord, follow me wherever I go. Doon sa Lord, I will follow where you lead. Kung nasaan ang direksyon mo, Lord, yun po ako. Doon ako, Lord. Susunod lang po ako sa inyo. Okay? Hindi si Lord ang pasusunurin natin. Tayo ang susunod sa Panginoon. So, stop rushing ahead of God. Huwag kang magmadali. Learn to trust His timing. Okay? Ang direksyon ng Panginoon, ganito lang yan. Okay, nak? Go! Or sometimes, anak, stay ka lang dyan. Or pwedeng, anak, wait. Or pwedeng, anak, maghanda ka lang dyan. Just prepare. So, go, stay, wait, or prepare. Yan po ang direksyon ng Panginoon. Go, stay, wait, prepare. Sometimes that's God's direction. And all we have to do is just to listen, mga kapatid. His presence always knows the way. God knows what is best for us. Alam ng Panginoon ang tamang direksyon. Alam ng Panginoon. Amen? Alam ng Diyos. So, peace peace comes when you stop leading your life and start following God. Yan. Peace comes when you stop leading your life and start following God. Yes, Mama Emma. Amen. So, meron kang kapayapaan. Amen. Kapag hindi na ikaw yung nasusunod, kundi ang Panginoon sa buhay mo. Are you ready to trust the timing of God? Mga kapatid, are you ready to make room for God? Preparation precedes manifestation. That's point number 1. Kung gusto mong mag-manifest ang glory ng Lord, then prepare. God's presence is the goal. Amen. Yun yung gusto nating mangyari. Ang presensya ng Panginoon mag-umapaw sa buhay natin. And God's presence leads those who trust Him. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, di ka magkakamali ng direksyong tatahakin. Kasi ang gusto mo, pangunahan ka ng presensya ng Panginoon. Amen? Alam mo, sa pakikinig mo sa Panginoon, maliligtas ka. Promise. Maliligtas ka kapag palagi kang sumusunod sa Panginoon. Pero ikakapahamak mo kapag sumuway ka sa sinasabi niyang gawin mo. Ikakapahamak mo.
ano ka lang, mamili ka. Susunod ka at maliligtas ka, o susuway ka at mapapahama ka. Trust in the Lord. Pinapakita ng Diyos sa atin ang tamang daan na kailangan nating lakaran. Anong susi? Mga kapatid, ang susi, ang Biblia mo. Basahin mo ang salita ng Diyos. Alam nyo ngayon, nasa Book of Proverbs tayo sa Bible reading. Basahin nyo yung Book of Proverbs. Napakaganda. Alam nyo, napakadaming mga ano dito Napakadaming mga verses. Ang dami talaga. Actually, sinusulat ko dito yung mga, hina-highlight ko dito yung mga nag-i-strike sa akin. Ang dami. Patungkol sa pag-inom ng alak, sa pagiging pasensyoso, kahit sa pagpalo sa anak, nandito. Ito, hina-highlight ko. Tingnan nyo di ba yung sa mga nagdidisiplina ng anak? Tingnan nyo po. Sa Proverbs 23 verse 13, don't fail to discipline your children. Sabi dito, the rod, pamalo of punishment will not kill them. Physical discipline may well save them from death. So, ibig sabihin, biblical pala yung pagpamamalo, no? Kasi sabi ito, yung rod of punishment, hindi nakakamatay. Physical discipline may well save them from death. So, biblical ang pamamalo. Physical discipline. Basta wag naman yung sobra-sobra, di ba? At i-explain mo sa kanila kung bakit mo siya ginawa. Ang dami. Sige, bigyan ko kayo ng ilan. Ito, blessed are those who are generous because they feed the poor. Diba? Sa mga nagpapakain. Nagpapakain sa mga mahihirap. Naalala niyo yung diba? Yung parang pulube doon sa may tulay sa amin. Talagang sobrang saya ng puso ko nung napakain ko siya. Sabi ko, finally, Lord, diba? Finally. So, yun. Ang daming mga sinasabi dito. Ito pa, tingnan nyo If you love sleep, kung mahal mo ang pagtulog, you will end in poverty. Kaya ang mga laging tulog at tatamad-tamad, maghihirap. Keep your eyes open and there will be plenty to eat. Ito pa, sa mga humihingi ng payo, plans succeed through good counsel. Don't go to war without wise advice. O mahalaga yun yung paghingi ng advice. Mahalaga yung nagpapa-counsel ka. Mahalaga yung humihingi ka ng advice. Yung kanina, yung if you love sleep, Proverbs 20 verse 13 siya. Ito pa isa. Kung hindi mo maunawaan yung nangyayari sa'yo, tingnan mo to. Proverbs 20 verse 24. Tingnan mo The Lord directs our steps. So why try to understand everything along the way? Hindi mo kailangan maunawaan lahat kasi dinadirect nga ni Lord yung step natin. 'Di ba? Ang mahalaga, sumusunod ka at nagtitiwala sa Panginoon. 'Di ba? Ang dami pa. Ang dami ko mga highlight dito Ito pa isa, tingnan mo. Alam niyo yung pinakamabisang medisina? Pinaka anong medisina? Tingnan niyo A cheerful heart is good medicine. But a broken spirit saps a person's strength. Diba po, kapag cheerful heart ka, madali kang gagaling. Good medicine daw yun kapag masayahin ka. Tingnan niyo yung taong mga bugnutin sa buhay. Yung parang konting parang sobrang sensitive, sobrang bugnutin, sobrang pangit ng ugali, mga ganon. Diba? Broken spirit, mga negatron. ang mga negatron, yan? Nangihigop yan ng lakas.
Pero ang cheerful heart, sa Proverbs 17 verse 22, a cheerful heart is a good medicine. Parang nakaka-excite tuloy pag-aralan tong Book of Proverbs. Ang dami napakadami kong mga hina-highlight dyan. Parang lahat ata na-highlight. Karamihan na-highlight ko. Diba? Ang dami. Ito pa isa. Para sa lahat ng mga nag-aaway. A gentle answer deflects anger, but harsh words will make tempers flare. Diba? Kapag ikaw, gentle ka, nawawalay galit. Pero kapag harsh words yung ginagamit mo, naglalagay ka ng ng gasolina sa apoy. Lazy people are soon poor. Hard workers get rich. Ito, gusto niyo yumaman? Amen, di ba? Gusto natin maging mayaman sa Panginoon. O ito, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Gusto niyo mag-Proverbs muna tayo? Talon tayo sa Proverbs. Actually, marami tayong matatalunan. Yes ba? Ano po, Ate Jen? Hanapin ko ulit. Proverbs 3 verses 9 to 10. Proverbs 3, 9 to 10. Actually, itong Proverbs, mga kapatid, lahat ata ng aral sa buhay nandito na. As in, seeking wisdom talaga siya. Punong-puno ng wisdom ang Book of Proverbs. Nandito talaga lahat. Kahit sa correction, tingnan nyo sa correction. My child, don't reject the Lord's discipline and don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves, just as a father correct a children in whom He delights. Diba? NLT po yung gamit ko. NLT. Ang sarap pag-aralan nito. Kahit sa mga kahit sa mga nagtatrabaho, tingnan nyo totoo to, sa mga nagtatrabaho, lazy people irritate their employers. Lazy people irritate their employers like vinegar to the teeth or smoke in the eyes. Totoo naman yun, di ba? Kapag tatamad-tamad ka, magalit sa yung employer mo. Oh, di ba? Totoo to mga nandito. Dito pa, too much talk. Too much talk leads to sin. Be sensible and keep your mouth shut. Be sensible and keep your mouth shut. Parang di pala ako magkasala, tikom ko na lang yung bibig ko. Oh, totoo. Wag madaldal. Oo, tama. Diba? Ang dami. At madami pa to, mga kapatid. Pwede tayo mag-Book of Proverbs muna bukas. Sige, gusto nyo ba? Book of Proverbs muna tayo. Kaso madami tong ilan ba tong Book of Proverbs? Tas sa 30 ata to Book of Proverbs, 30. Ayan, 30. 31. Kasi nga yung 31 nga pala is yung Proverbs 31 woman. Sa lahat ng mga babae, basahin nyo yung Proverbs 31. Para sa inyo yun Proverbs 31 woman. Sige. So, 31 days sakto sa loob ng isang buwan. Sa Proverbs muna tayo. So, for 31 days, Book of Proverbs. Okay? Wow! Angelica Francisco. Sir Harold, LPT na po ako. Maraming salamat. Praise God! Palakpakan natin si Lord! Another LPT in the community! Grabe. Another reason to celebrate the goodness and faithfulness of God. Hallelujah! Praise God!
O, diba? Ang galing ng Lord. Talagang pinapasa niya ang mga anak niya. At kung hindi man po tayo nakapasa pa, may peace pa rin sa puso natin kasi alam natin, God is always on time. Amen? He is always on time. Sabi ni Ate Rose. Excited na ba kayong marinig ang tinig ni Ate Rose sa anniversary? Live, mga kapatid. Ate Rochelle, nandiyan ka ba? Yan, excited na ako marinig yung boses. Ang ganda ng boses ni Ate Rose, no? Napaka-powerful. So, walang mawawala sa anniversary. Amen. Congratulations ulit, Angelica. Nice. So, tapos naman na tayo sa atin pong devotion. Amen. So, Lord, I will follow wherever you lead. Amen. Thank you, Jesus. So, conclusion natin, number 1, preparation precedes manifestation. Almost, sa parang same lang naman. Number 2, God's presence is the goal. And God's presence provides direction. Amen. So the tabernacle was not complete when the last curtain was hung or when the final piece was placed. It was complete when God's glory filled it. Tunay na natapos ang paggawa ng tabernacle nung bumaba ang kaluwalhatian ng Panginoon at pinuno ito, mga kapatid. In the same way, ang buhay po natin is not truly fulfilled by achievements, by our possessions, or success alone. Hindi po kumpleto ang buhay na ito kahit napakadami nating mga achievements sa buhay, kahit napakarami nating mga possessions. A life becomes complete when it is filled with the presence of God. Amen, mga kapatid! A life becomes complete when it is filled with the presence of God. Amen and amen. God is good. Punong-puno tayo lagi ng presensya ng Panginoon. Kompleto ang buhay kapag puno ng presensya ng Diyos. So as we close the book of Exodus, we see a beautiful picture of God's heart. Amen. Hindi niya lang po nung nagsimula tayo sa Exodus, 'di ba, na kung babalikan natin, nagsimula na ino-oppress ng mga Egyptians ang mga Israelites, 'di ba? So ang ginawa ng Panginoon, narinig niya ang iyak ng mga Israelita at iniligtas niya, nilabas niya mula sa Ehipto. 'Di ba? So nakalaya sila mula sa bihag ng pagkakaalipin. And God brought them into His presence. And that, mga kapatid, is still God's desire today. Hindi lang po tayo basta i-rescue sa lahat ng mga struggles po natin. Hindi lamang basta sagutin ng Lord ang mga panalangin natin. Pero ang gusto ng Panginoon, araw-araw tayong lumakad kasama siya. So, are you willing to make room for God today, brothers and sisters? Sa kabuuan po ng Book of Exodus, sa pag-alis ng mga Israelita sa bayan na sila po ay binibihag, pinapahirapan, at ang dulong chapter, bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos mula pagkabihag at ngayon pinuno ng glory ng Panginoon. At ganyan po ang buhay ng marami sa atin, 'di ba? Dati tayong nakakulong, dati tayong nahihirapan, dati tayong walang kapayapaan, sira ang buhay, pero ngayon ay binabaan ng presensya ng Diyos. Ito po ang kabuuan ng Book of Exodus, na dati silang bilanggo, na dati silang bihag, pero ngayon natapos ang tabernakulo na sumisimbolo, nandoon sa loob ang presensya ng Diyos, at nung natapos ang tabernacle, bumaba ang glory ng Panginoon. So make room for God today. Let Him be the center of your life. At nawa po,
ang maging greatest prayer natin. Lord, fill my life with your presence and lead me wherever you want me to go. Amen. So sige nga, ipag-pray nga natin to. Sabihin mo nga yan sa oras na to. Sabihin mo yan. 1, 2, and 3. Lord, fill my life with your presence and lead me wherever you want me to go. Amen. Wherever you want me to go. So for our final words, yun na po yung final words pala natin, Ate Analu. So Lord, fill my life with your presence and lead me wherever you want me to go. Ang sarap, mga kapatid, lumakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang sarap po, mga kapatid, na alam mo na lagi kang sinasamahan ng presence ng Panginoon wherever you go. Diba? Kaya kahit na ano man ang lalakarin mo ngayong araw na ito, rest assured na yung presence ng Lord nasa iyo na. Amen? Nasa atin na ang presence ng Panginoon. Amen? And we are so excited na harapin ang buong Thursday na ito, June 11. Salamat sa Lord, diba? Praise God. At mga kapatid, announcement before tayo mag-closing prayer. Mamayang gabi siguro ay ang magiging worship and testimony night natin mamayang gabi. Kasi po, bukas ay wala po ako. Dahil magse-celebrate po yung mga kaibigan ko dahil ang mga anak po nila ay nakagraduate na po ng college. Praise God. Sa UST sila nakagraduate yung mga anak nila. At magse-celebrate po kami tomorrow. So wala tayong live bukas hanggang Sabado na po iyon kasi overnight po kami at baka hindi na po ako makapag-live po doon. So mamaya pong gabi ang ating praise and worship and testimony night. So, mga tribe leaders, hanap na po kayo ulit ng mga bago. Nawa po mga bago na mag-share ng testimony po nila. Okay? So, mamaya po, depende, no? Kahit tigi-tigisa po per tribe, mga kapatid. So, make sure po na nasa group chat po kayo kasi po ang mga tribe leaders ang mag-a-assign kung sino po ang magte-testimony. Okay? So, make sure na lahat kayo ay nasa tribe group. Kung wala pa kayo sa tribe group, mag-message lamang po kayo kay Ate Candy. Ate Candy, paki-message na lang po dito yung account nyo. Ayan. So, yan po. Hindi po. Magsasalita kayo dito. Yan. Message nyo po si Ate Candy. Parang kung ako, iyak na lang, wala words. Kaya po, mga tribe leaders, sabihan nyo po yung mga members nyo na isulat para may pattern na po sila, no? Isulat para hindi po magulo yung pagkakakwento ng testimony. So, please, tribe leaders, encourage your members na mag-testify at isulat ang kanila pong mga testimony. Okay? So, mamaya po yan, around 8 to 9 p.m. po tayo magsisimula. Okay? Wala naman pong time limit pero depende po. Pero wag po masyadong matagal para magkaroon po ng pagkakataon yung iba na makapag-share. Okay? So, worship and testimony night po tayo mamayang gabi. Okay? So, bukas po ay wala muna tayong live mga kapatid and Saturday and Sunday. Pero depende po. Baka naman makapag-live ako pero wala tayong devotion. Kakamustahin ko lang po kayo sa live natin. Okay? So maraming salamat po sa pag-join sa ating morning devotion. At mamaya pong gabi, kita-kits tayo sa worship and testimony night. Pupunuin natin ang gabi ng mga patotoo ng kabutihan ng Diyos. Amen. Around 8 to 9 p.m. po ang simula. Okay? 8 or 9 p.m. mamaya pong gabi. So, mag-alarm na po kayo mga kapatid. At antabay lang po kayo. At mas maganda po na nasa group chat po kayo at mag-join kayo ng TikTok bulletin board mga kapatid para po updated kayo sa lahat ng mga happening sa atin pong community. Okay!
At announcement po, tuloy-tuloy ang ating donation drive. Ang bank details po ay nasa group chat kung gusto nyo pong mag-pledge para po sa lahat ng mga nalindol sa atin pong sa mga kababayan po natin sa Mindanao. At kung gusto nyo pong mag-pledge support sa atin pong first anniversary sa July 25, feel free po na mag-send doon po sa bank details po natin, mga kapatid. And every night, I will report, update kung nasa magkano na po ang nalilikom po natin for the glory of God. And another thing, mga kapatid, baka po matuloy na po ako sa Malaysia this coming next month. So, I will inform you, mga kapatid, about sa akin pong missionary training. Okay? So, that's 8 days. 8 days. Ate Jen, salamat po. Yeah, 8 days po ako mawawala. So, ayun. Kita-kits po tayo. Ate Casey. Ate Isay. Okay? So, yan po. God bless you. God bless us all, mga kapatid. Opo. So, tingnan natin kung ano ang mga bagay na ituturo sa akin ng Lord doon. Kasi para naman sa kapurihan ng Diyos yun. At talagang, Lord, kung saan mo kami dadalhin, go. Go, 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 Lord. Okay? So, yun. For our access to. Salamat, mga kapatid. Okay? So, maraming salamat po sa pagsama. Ano po? Missionary training po. So, magkakaroon po ng Global Tent Makers at para siyang parang immersion siya na pupunta ka sa I don't know, basta may training kaming gagawin, but I'll update you whatever, kung ano man mangyari sa akin doon. I will update you. Yeah. Kaya susulitin natin ang devotion natin. Kasi I cannot promise na makapag-devotion tayo that time kasi training po iyon. No, training talaga. So talagang bababa tayo sa mga tao, mga kapatid. Thank you po, Ate Fel. At salamat po sa walang humpay na pagsuporta nyo po sa akin sa calling ng Lord. Salamat po sa mga ginagamit ng Lord. Kilala po kayong lahat ng Diyos, kung paano po kayo tumulong, sumuporta sa akin, prayer, finances, kung ano man po ang mangyayari sa akin, kasama po kayong lahat doon, mga kapatid. Kung saan ako dalhin ng Panginoon, kasama po kayong lahat doon. Sa lahat po ng mga sinasama ko lagi sa prayers ninyo, sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin financially, di ko po alam yung buhay ko talaga kung malayo ako sa Panginoon at kung hindi nagpapadala ang Lord ng mga divine helpers sa akin. Kaya sobrang thank you po talaga, mga kapatid. Sobrang appreciated ko po kayo. Ate Casey, masusuot ko na po yung sapatos na binigay niyo sa akin. Yun po yung isusuot ko dyan sa Malaysia. So, God bless everyone. Maraming salamat po, mga kapatid. Ano pa ba, mga kapatid ko? Para kay Lord. Salamat sa lahat ng mga mission partners. God bless you po. God bless you. God bless you po, Mami ni Alonso. Nako po, kapag mag-e-end talaga tayo, may mga may mga dinadala si Lord po dito. Mami ni Alonso, sabi niya, sobrang pagod na po akong mabuhay. Nakakapag-isip na po ako ng hindi maganda. So, Mami ni Alonso, God bless you po. Yeah, God bless you po. Alam nyo, thank you Lord sapagkat sa ganyang mga iniisip mo ay napanood mo itong live stream. Ngayon ka lang ba napadaan dito, Mami ni Alonzo? As in, ngayon lang? Paano ka nakapunta? Bigla na lang lumabas to sa'yo? Ganon? Bigla na lang lumabas? Bigla na lang po. Okay. Alam mo, Mami ni Alonzo, masaya kami na nandito ka. Parang ditong mga nakaraang mga araw, kapag
tapos na tayo ng live, may mga pumapasok na ganito yung pinagdadaanan. Alam mo ba, Mami ni Alonzo, na 2 tao na yung recently, yung isa may hawak ng lubid, yung isa meron ng katabing peroxide, na iinumin niya na, ayaw na rin nilang mabuhay sa mundo. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon, no, kasi mahal na mahal kayo ng Diyos. Mahal na mahal kayo ng Panginoon kasi hindi niya hinahayaan na malunod kayo sa ganyang kalungkutan na hindi niyo siya nakikilala. Salamat sa Panginoon dahil nagdadala siya ng mga taong kagaya niyo po na, alam mo, Mami ni Alonzo, gusto kang iligtas ng Panginoon. Ako po may hawak ng gunting kahapon. Grabe! Grabe! Mami ni Alonzo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ni Lord. Hindi ko alam yung pinagdadaanan mo, kung gaano kahirap yung mga kabigatan sa puso mo ngayon. Pero welcome ka dito sa community. Yun lang. Welcome ka dito sa community. Maraming mga tao na handang mag-pray sa'yo, dumamay sa'yo, mga kapatid mo sa pananampalataya na mag-e-encourage sa'yo. Sunod-sunod, no, yung mga ganitong kalagayan ngayon, hindi talaga, may purpose talaga ang Lord kung bakit nandito tayo sa live stream na ito. So, God bless you po, Mami ni Alonzo. Tiga saan ka, ate? Tiga saan ka? Naku po, sino dito yung mga nakaranas niyan, yung may mga postpartum, lumabas kayo, i-encourage siya si Mami ni Alonzo. Yan, yung may mga pinagdadaanan. Grabe, alam nyo, ate Mami ni Alonzo, yun lang masasabi ko, mahal ka ni Lord. Mahal na mahal ka ni Lord. Maraming kagaya ng sitwasyon mo na kumakapit lang talaga sa Panginoon ngayon. Grabe yung pananampalataya nila sa Lord. Kami dapat ang magpasalamat sa Lord dahil dinala ka dito ng Panginoon, Mami ni Alonzo. Anong pangalan mo, ate? So that ma-address ka namin ng tama. Yes. I will pray for you. Yan, message mo, ha? Joanne May. Okay, ilan taong ka na, Joanne May? Tiga saan ka? Yeah, God bless you, beauty. God bless you. Tiga saan ka? Ilan taong ka na? Wow, praise God. God bless you. Yan namin nagmamahal sa'yo, Mami ni Alonzo. Totoo yan. Totoong mga tao yan. Kasi alam mo kung ba't kami ganito dito? Dati rin kaming ganyan eh. Dati rin kaming may mga pinagdadaanan pero binago na kami ng Panginoon. At ikaw na ang susunod. 30, Laguna, working dito sa Taiwan. Ate Analo! Assignment mo siya kasi nasa Taiwan siya. Okay, hindi ka na mag-iisa ngayon. Okay, nasa Taiwan ka. Nako po. Abangan mo. Mga tiga Taiwan, Ate Fel, Ate Analo. Ayan na. O, yung mga tiga Taiwan. O, Ate Nids. Nako po, maraming tiga Taiwan dito. Saan ka sa Taiwan? Galing ako dyan ng February. Magkakasama kami. Pinuntahan ko yung mga community natin dyan sa Taiwan. Nako po, talaga naman. Sa tao yan si Ate Nids. Si Ate Joanne May, tiga saan? Nako, calling mga tiga Taiwan. O, sa Yuko Sincho siya. O, kayo na bahala. Mga tiga Taiwan, huwag niyong pababayaan si Ate Joanne May. Okay? So, kaya ka nandito, may plano si Lord sa buhay mo. Sige, pag-pray natin ng si Ate Joanne at mag-close in prayer na rin po tayo. Thank you, Lord. Panginoon, alam mo yung nagbibigay talaga ng kaligayahan sa aming mga puso. Ang nagpapasaya sa amin kapag may mga kaluluwa na nanunumbalik sa iyo, mga taong naliligtas. Sobrang saya ng puso ko ngayon, Panginoon. Actually, kahit isang tao lang na makapanood ng live stream po na ito at mabago yung buhay, Lord, sobrang saya ko na. At ganun din po ang community na ito, Panginoon. Salamat po dahil hindi ka po nagkukulang, Panginoon. Hindi mo kami binibigo. That every single day, God, ang daming mga bagong tao na nagde-decide na magpatuloy sa iyo. Salamat po, Panginoon. Tinataas ko po sa iyo si Ate Joanne May.
Panginoon, na ngayon, patapos na yung live stream pero humabol siya. At ngayon kasama namin siyang nanonood. May pinagdadaanan, pakiramdam niya nag-iisa siya. Pero Lord, ang totoo, hindi siya nag-iisa dahil sinasamahan mo siya palagi. That's your promise that you will never leave us nor forsake us. I pray, bigyan mo po ng kapayapaan ng puso ni Ate Joanne May at lahat ng mga tao na feeling nila they are left out, they are alone, they are rejected, they are betrayed, Panginoon. They feel so lonely, Panginoon. Buhusan mo sila ng iyong pag-ibig, ng iyong pag-asa, Panginoon. Tanggalin mo yung kaisipan po na nilalagay ng kaaway na kapag tinapos ko yung buhay ko, magiging malaya na ako. Pero Lord, hindi po talaga ganun eh. Hindi ganun ang katotohanan kasi kapag binawi namin, tinapos namin ang sarili naming buhay, tiyak na kapahamakan ang naghihintay sa amin. So Lord, I pray, bigyan mo ng kaliwanagan ng puso ni Ate Joanne May at sa lahat ng mga tao na nandito po ngayon. Our life is secured. There is salvation in your name, Jesus. Ate Joanne, pwede mo ba akong sabayan sa panalangin ito? Pumikit ka lang, Ate Joanne. At sa lahat ng gustong sumabay, na gustong tanggapin si Jesus sa kanilang buhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay, sabayan mo ako sa panalangin ito. Ibuka mo yung bibig mo at sabihin mo, Panginoon, nandito po ako, lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba. Panginoon, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan sa iyo. Ngayong umaga, hindi aksidente na napapakinggan ko itong live stream na ito. Nais ko pong manumbalik sa iyo. Bigyan mo ako ng bagong puso, ng bagong buhay. Bigyan mo po ako ng kapayapaan at pag-asa. At Lord, masusumpungan ko lang yon sa iyong presensya. Kaya sa oras na ito, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Salamat, ako po ay bagong nilalang mo na. May bagong buhay na po ako. Nilinis mo na po ako. Binago mo na po ako, Panginoon. At ako ay may tiyak na kaligtasan. Salamat in Jesus' name. Amen. Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isang nakasama namin sa araw po na ito. Salamat sa mga bagong kaluluwang niligtas mo. Salamat sa napakagandang araw na ito, Panginoon, na puno ng katagumpayan. I declare victory upon victory, blessings after blessings, Lord, ang hahabol sa amin pong mga buhay, Panginoon. Salamat sa katagumpayan, Father. Grant us success today through the power of the Holy Spirit. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody will say and agree, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God bless you po. God bless sa atin pong lahat. Amen. Magaan sa pakiramdam, no? Pag galing sa devotion. Totoo yun. Sobrang magaan po talaga. So, shalom, shalom. Maraming salamat. Kita-kits po tayo. Huwag kayong mawawala mamayang gabi. Kung first time yung umattend ng Worship and Testimony Night, naku po. Huwag niyong palalagpasin. Okay? Worship and Testimony Night mamayang gabi. At again, wala po tayong devotion bukas hanggang Sabado po dahil ako po ay nasa Batangas. Mga kapatid, baka may mga malapit doon na nasa community po natin sa Batangas. Just let me know po. Hindi ko alam kung saang lugar specifically doon, pero I'll update you kung saan. Okay? So, tuloy-tuloy po ang donation drive. Ang atin pong anniversary, mga kapatid, July 25, mag-fill out na po kayo ng form. Amen. So, God bless po. Salamat, Mami ni Ate Joanne. Bahala na po sa inyo sila Ate Analu. Amen. Hindi nila po kayo pababayaan. So, God bless everyone. Let the love of the Father. Sa lahat po ng mga gusto na mag-join sa group chat at sa tribe para makapag-testify kayo, nag-message lang kayo kay Ate Candy.
or kay Ate Charis. Maraming salamat. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. Ingatan tayong lahat ng Lord. God bless the Philippines. God bless Israel. God bless Mindanao. Ang lahat ng mga naapektuhan ng lindol, Panginoon, muli mo silang iahon, Panginoon. Hallelujah. At bigyan sila ng kalakasan at pag-asa, Panginoon. At magpadala ka ng pagpapala sa kanilang buhay. Through our community, O God, pagpalain mo ang initiative ng donation drive na ito, O God. More blessings para sa amin pong lahat na tumutulong at may generous heart to give in Jesus' name. Maraming salamat, everyone. God bless us all and see you po mamayang gabi. Paalam, everyone. Good night. Ay, good night. Paalam. Nalilito na ako. Ano ba? Umaga ba ngayon? Gabi ba ngayon? Hindi na natin alam. Basta ang mahalaga, tuloy-tuloy tayo sa Panginoon. God bless po sa lahat. Thank you so much, everyone. Thank you, Ate Fel. God bless to all our intercessors, tribe leaders, mission partners. Love you all. Paalam, everyone. And God bless us all. Paalam po. Thank you so much. Salamat sa lahat ng support, prayer, finances. God bless sa inyong lahat. Salamat sa inyo, mga kapatid. Paalam. Ang Diyos ang mag-provide ng ating pangangailangan sa bawat araw. Thank you so much, mga kapatid. God bless us all. Thank you. God bless you po, Doremi fam. God bless you. Amen. Saan man kayo dalhin ng Lord. Amen. Thank you, guys. God bless everyone. Have a blessed day. See you tonight. Sabay-sabay po tayo magpaalam sa isa't isa. We'll be ending this live, mga kapatid, in 3, 2, and 1. God bless you, guys. Paalam. Love you all. Shalom, shalom, shalom. God bless. Thank you, guys. Lunch na po kayo. Bye-bye. God bless. Shalom, shalom, shalom. See you sa group chats.